What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong i-share yung nabili ko na tools. Kasi last year gusto ko na ito bilhin pero alanganin ako kasi nga hindi ko rin alam kung kailangan ko ba talaga ito o hindi. Kasi ako guys, pag bumibili na isang gamit or tools ay pinapalipas ko muna mga ilang weeks or buwan para ma-realize ko talaga kung kailangan ko ba talaga yun o hindi. Kasi nga sayang yung pera kung bili natin pero end of the day is di natin gamitin. Ngayon guys, na-realize ko na parang kailangan ko na talaga yung tools na yun kasi may nangyari na hindi available yung tao na inaasahan ko na pwede mag-fix. Kaya naisip ko na bumili ng tools para ako na lang yung ayos. Bali guys, itong tools na to na nabili ko ay fiber optic kit. Ito ay ginagamit para makagawa ka ng fiber optic cable. Kasi guys, ginagawa ko ay pag may kailangan ako na lagyan connection para mabigyan ng internet kasi gusto mag-connect and wala akong available na antenna para sa point to point, and mas maganda kasi guys gamitin yung fiber optic cable. Ang ginagawa guys ay yung kilala ko na marunong maglagay ng ganong connection kasi nga nagtatrabaho sa PLDT, ay siya yung aking kinukontak para siya mag-install. Siya yung umaakyat, siya yung naglalagay ng mga connection papunta doon sa client na gusto ko lagyan ng connection. Yung nga lang, kailangan natin magbigay ng TF or bayad kasi nga kailangan natin bayaran yung linya, pati media converter, pati na yung kanyang labor sa paglagay. Ngayon guys, dumating sa point na naputulan yung aking client and wala akong tools na pwede gamitin para i-troubleshoot kung bakit walang interconnection. So feeling ko guys ay may naputol na linya na fiber cable. Kaya problema, hindi available yung aking kaibigan para i-check. Kasi nga nasa out of town siya. Kaya doon ko na-realize na sana kung may tools ako and meron akong basic knowledge dito ay ako na lang yung mag-ayos. Bali sa akin guys ay nakasanayan ko na ang ginagamit ko parati ay yung LAN cable. Meron akong tutorial regarding dyan kung paano siya gagawin yung LAN cable o patch cord. Pero this time guys, ang aaralin ko ngayon ay fiber optic cable kung paano gumawa ng ganung connection. Pero kayo mag-realize na gagawa rin ako tutorial kung paano gagawa ng patch cord or fiber cable connection gamit yung tools na nabili ko. Pero sa ngayon guys ay gusto ko mag-add package na nabili ko na tools para magkaroon kayo idea kung magkano at ano yung laman ng tools na yon o yung kit na yon. Bali, nandito na ang aking package and simulan natin mag-unbox. Okay, bali, yun na. Pumunta na ako sa aking malupit na table. Okay guys, nandito na ang ating malupit na package. Bali, tingnan natin kung hindi siya nabuksan. Kasi kung sakali may problema ay pwede natin i-return. Yan, wala sang butas. Tapos bali, ito guys ay nabili ko sa Shopee. Ito na yata pinakamura nakita ko sa Shopee, kaya ito ang binili ko. And tingnan natin kung legit pa talaga yung nabili natin. Buksan natin. Yan. May bubble wrap. Okay. Tigas. Ito yung fiber optic toolkit. Buksan natin kung anong laman. Tingnan natin yung pinakamaliit. Okay. Ito guys, hindi siya kasama sa package pero binili ko siya just in case na gumawa ko ng patch cord ay meron akong ganito. Baka nilagyan ng seller dito sa bag para isahan lang. Hindi ito siya kasama sa kit. Tingnan natin yung isa. Ito rin. Hindi rin siya kasama sa kit. Pero binili ko itong multiple 4-in-1 na power supply ba ito? Na adapter. Kasi bala ko gagamit ng Casio para sa CCTV. Yan. So ito guys ay hindi kasama sa kit. Pero dito nilagyan ng seller. Buksan natin.
pa ng laman. Okay, meron siyang manual. Hindi ko lang tawag dito, optical power meter. Ito guys ay reading. Dito malalaman yung kung magana ba talaga yung tapo ng signal gamit ito. Ito yung nagre-read sa linya ng fiber optic cable. Ano ito? Flashlight. Yan. Ito guys ay ginagamit sa pang-testing kung lalabas yung ilaw sa pinakadulo ng fiber optic cable. Kasi kung sakali na may putol yung connection ay hindi siya lalabas dun sa pinakadulo. Ibig sabihin may part ng fiber optic cable na putol. Kaya ito yung wala sa akin. Kaya hindi ko matesting yung nasira na fiber optic cable dun sa client ko kasi wala akong ganito. And then di wala rin ako ganito kung may reading ba. So hindi ko alam kung may putol ba yung connection na nilagay dun sa aking client. Kasi wala akong tools. Ano pa? Ito guys, pambalat ng wire ng fiber optic cable. Ito yung para sa lalagyan ng alcohol para linisan yung cable ng or yung fiber dun sa loob ng fiber optic cable. Ito daw nagkakamali kasi first time ko bumili ng tools. Ano ito? Manual ba to? Okay, manual nga siya, operation manual. Bakit ito yung sa hilo? Hindi ko rin alam. Ano pa? Okay, ito yung pamputol ng fiberglass o fiber optic cable para ma-measure yung gano'ng kahaba yung puputulin na fiberglass or fiber optic cable. Basta yung tawag ko na fiberglass kasi glass yun nasa loob niya. So ito yun. Dito guys ay mami-measure para maputol yung. Hindi ko alam kung tama ba talaga yung pagkaintindi ko. Basta alam ko ito, pamputol ito na may measurement. Ano pa? So ano ito? Ayan. Ito. Fiber cleaver. Pamputol ito ng wire, yung glass ng fiber optic cable. Ito yung pamputol. Kasi kung wala ito ay hindi mo makuha yung exact para malagay yung itong tag dito. AC. Yan. Ano pa? Ito pang measure din and hindi ko alam na ito. Para saan to? So, huwag ka magalala kasi nga first time ko makabili ng ganitong tools and then pag napag-aralan ko ay magtuturo ako kung paano gumawa ng fiber optic cable. Yan. So, meron akong dagdag na collection. Kasi ako guys, ang negosyo ko ay piso wifi, piso net and kailangan natin ng mga tools para tayo na yung magre-repair kasi meron akong basic na knowledge and sana kayo din, no? Kasi ako nagsimula sa walang alam. Pero dahil gusto ko matuto ay medyo dumami yung alam natin. Pero kailangan natin ng mga tools para magawa natin yung mga repair. Kasi kung wala ito ay hindi natin maayos o malaman kung anong sira. Kaya ito guys, bumili ako ng fiber optic toolkit kasi nga meron akong nasira na connection. Pero kasi nga meron nasirang connection sa aking client and wala akong tool kaya hindi ko siya ma-repair and panireklamo yung client ko. Tapos yung kilala ko guys na naglagay doon ay hindi available. So why not na ako na lang mag-repair. Kasi ako guys, busy talaga ako kasi nga meron akong physical business. Ito yung vape shop, sabon station, tas may pisonet pa. Kaya ginagawa ko guys ay nag-hire lang ako ng tao para sila yung gagawa. Pero dahil ganito nangyari, wala akong choice. Kailangan ko mag-invest ng kit. So tingnan natin ano pa sa loob. So wala na. Tingnan natin sa kabila kung anong meron dito. Wala na rin. So, kaya lang laman niya guys. Ulitin ko. Ito yon balik natin. Ito. Fiber cleaver. Yan. Balik natin. Tapos ito.
fiber optic stripper. Tapos ito, hindi ko lang tawag dito. Pasalam ko pang measurement din ito. Tapos flashlight. Hindi ko lang flashlight ba tawag dito. Visual effect locator. Yan. Tapos ito, hindi ko rin alam ano ito. Sige lang. Pati ito, parang cutter. Yan, lagyan natin. Tapos meron siyang kasamang ang tawag dito, Allen wrench. And then manual. Yan. So ito yung kasama ng package. At least meron tayo tool. Kung hindi ako busy is gagawa ko ng fiber optic cable. Kung mag-success ay magtuturo ako o gagawa ko ng vlog para sa mga newbie na katulad ko. Kung kaya ko gawin is kaya nyo rin gawin yan. O ito pa, nakalimutan ko. Nalagyan ng alcohol. Paglinis ito eh. Tapos ito guys ay dito kasama. Binili ko lang ito. Kasi gagawa ko ng patch cord na fiber optic cable. Okay. So hopefully guys no, nagkaroon kayo idea sa nabili natin item. Hindi ko yan alam kung may sense pa ba to yung sinasabi ko dito. Or may value ba talaga itong sinasabi ko. Bakit ako nagawa ng content na ganito. So ganito lang guys no. Thank you for watching.